Pinadlock na at pinatigil na ng tuluyan ang operasyon ng pinakamalaging Pogo Hub at pinakahuling lisensyadong Pogo sa Kawit, Cavite. Ito po ay bilang pagsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na total ban sa Pogo sa pagtatapos ng taon. Ang detalye ng live report mula kay Mar Gabriel. Mar. Ali, mismong si DILG Secretary John Vic Rimulya at si PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang nagsara ng Pogo Hub dyan sa Island Cove sa Kawit, Cavite. Kasama nila mga opisyal ng PAGCOR at mga opisyal ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Tuluyan ang ipinasara ng mga opisyal ng DILG, PAGCOR at PNP ang Pogo Hub na ito sa Island Cove sa Kawit, Cavite. Personal ding ininspeksyon ni DILG Secretary John Vic Rimulya, PNP Chief General Romel Francisco Marbil at PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz ang mga gusali upang kumpirmahin na hindi na ito nag-ooperate. As of last month, wala nang kuryente yung mga buildings dito. Pinatay na. So, makikita nyo naman, wala nang signs of habitation dito at wala nang signs of business. Dating pag-aari ng pamilya Rimulya ang Island Cove na ibinenta raw sa First Orient International Ventures Corporation noong 2017 at nag-operate bilang Pogo noong 2019. Ipinahinto raw ang operasyon ng Pogo Hub bilang pagtalima sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na total ban sa Pogo sa pagtatapos ng taon. Kaya ngayon, mistula na itong abandonadong syudad. Bukod sa mga dormitoryo at gaming hub, sarado na rin ang malalaking restaurant, supermarket, parlor at KTV bar sa loob ng compound. Ayon sa PAOK, ito ang pinakamalaking Pogo Hub sa bansa. Binubuo ito ng 57 mga gusali na nasa loob ng 30 hektaryang compound. Ito na lang po ang natitirang Pogo or offshore gaming hub sa buong Pilipinas. So pag sa umagang ito na isinara na po natin ito, wala na pong hub. Aabot daw sa 30,000 empleyado ang dating nagtatrabaho sa lugar, kung saan kalahati rito ay mga foreign national. Ipinoproseso na raw sila ng Bureau of Immigration para makauwi na sa kanilang bansa. Ang mga Pilipinong nawala ng trabaho, hindi naman daw pinababayaan ng gobyerno. Ang DOLE ang DTI ay gumawa ng job fair para sa kanila, para sa may mapunta sila yung mga trabaho. Kasi may shortage rin tayo ng workers sa mga call center, so pwede sila ma-absorb talaga rin. Sa Enero 2025, sisimulan na ng PNP at ng PAOK ang paghabol sa operasyon ng mga iligal na Pogo na nagtatago bilang mga BPO o lehitimong call center. I-inspeksyonin din nila ang ilang hotel at condominium na posibleng pagtaguan ng guerrilla type operation ng Pogo. May mga reports talaga kami. Maririnig nyo. Makikita nyo po, pagtutulungan po namin, after January 1, you will see ang powerful po ng gobyerno laban sa ganito. We will make sure matutupad po yung pangako ng presidente natin na wala pong Pogo by January 1. Top indicators pointing dun sa area na merong Pogo operation dun. So yun po, naituro na po namin sa ilang mga local government units yun. And probably pagtutulungan po namin ng Philippine National Police yung pagtumbok po dito sa mga operations na ito. Ali, muling hiningi ng otoridad ang tulong ng publiko sa pamamagitan ng pagre-report sa kanila ng mga kahina-hinalang Pogo operation sa kanilang lugar. Ayon sa PAOK, madali lang naman daw matukoy kung ang isang lugar ay ginagamit bilang Pogo Hub. Yan ay kung kapansin-pansin ang 24 oras na operasyon ng isang lugar at may mga napapansin sila na mga dayuhan at bagong mukha doon sa kanilang lugar. Ali. Dito, Mar, dito sa paghikayat sa publiko, no, na ipagbigay alam sa kanila, isumbong, dahil ang pinangangambahan nila itong tinatawag na guerrilla operations. Yan yung mga maliliit na operasyon na ng mga Pogo, no, na illegal na nag-ooperate. So, nag-set up ba sila ng, kumbaga, mekanismo, hotline, kung saan makakapagsuplong ang mga kababayan natin bilang force multiplier?
Ali, walang special hotline na in-establish itong PAOK at the same itong PNP. Pero maaari daw mag-report doon sa mga pinakamalapit na istasyon ng pulis sa kanilang lugar o pwede ring tumawag doon sa mga hotline ng PNP o pwede rin doon sa operational lang ngayong hotline 911. No? At may mga tauhan sila dyan, mga tauhan ng PNP na tatanggap ng kanilang tawag at ang pagtitiyak nila mananatili namang anonymous yung personality nitong mga magbibigay sa kanila ng impormasyon laban dito sa mga guerrilla type nga na pinangangambahan na maging operasyon ngayon ng Pogo lalo't sa susunod na taon wala nang legal maging illegal na Pogo na dapat nag-ooperate dito sa ating bansa. Ali? Sinilip natin, Mark, 36 na ektarya, 57 mga building, no? At saka wala na yung 15,000 mga trabahador dyan, ano? Si Senator Sherwin Gatchalian naghain ng panukalang batas kung saan may probisyon tungkol sa forfeiture ng assets nitong mga Pogo na ito na iniwan. Nabanggit ba kanina anong mangyayari dito sa assets nitong Island Cove na dating Pogo operation? Well, Ali, itong Pogo Hub naman dyan sa Cavite, no, particular itong Island Cove, ay pinatatakbo to ng isang pribadong kumpanya. At yan ay lisensyado at legal yung naging operasyon nila dyan nung pwede pa ang operasyon ng Pogo dito sa bansa. Ayon dun sa kumpanyang nangangasiwa dyan, itong First Orient Venture, sa ngayon wala pa silang plano no, kung paano nila i-convert itong malaking compound na ito para syempre pagkakitaan din ng kanilang kumpanya. Ang sinisilip nila dyan, yung possibility na upahan ito o gawing mga BPO, yung mga lehitimong mga call center at yung iba pa. So open daw sila sa mga suhestyon do sa mga kasama nila sa kumpanya, no, kung paano nila magagamit ito, ganito kalaking compound. Ali? Okay, maraming salamat, Mar Gabriel. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.